May kapansanan ako pero may pangarap ako. Yan ang linyang palaging sinasabi ni Lito sa kanyang isipan. Si Lito ay nasa 25 anyos na. Hindi na siya nag-aaral sa kadahilanan na naputol ang kanyang kaliwang braso noong siya ay naaksidente. Nasagasaan noon si Lito nang nasa 23 anyos pa lamang siya. Isang taon na sana para siya ay makagraduate sa kolehiyo. Subalit dahil sa aksidenteng iyon, ay pinili na lamang niyang tumigil sa pag-aaral dahil na rin sa malaking pera na kakailanganin nila sa ospital. Hindi man kagustuhan ng binata na tumigil sa pag-aaral, ngunit kinakailangan niyang isakripisyo yon dahil hindi naman sila mayaman na hindi problema ang pera. Nasagasaan si Lito ng isang van at ang kaliwang braso niya ang napuruhan at kinakailangan na itong putulin. Tinulungan naman sila ng nakasagasa, ngunit kulang pa rin iyon. Kahit mapait ang kanilang buhay, ay may mga mababait pa rin namang tao ang handang tumulong sa kanila. Isa na nga roon ang kaibigan ng kanyang ama. Si Lito nga pala ay panganay at 3 silang magkakapatid. Ang 2 babaeng kapatid ni Lito ay kambal at nasa high school pa lamang ang mga ito. Mababait ang 2 at masipag sa paaralan. Kasali rin sa mga magagaling na estudyante sa kanilang classroom. Masaya na roon si Lito para sa kanyang mga kapatid. Ang ina naman ni Lito ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. Hindi rin sapat ang kinikita nito dahil sa dami ng gastusin nila sa bahay, kuryente, at pati na rin sa tubig, maging sa pagpapaaral sa mga kambal. Ang ama naman ni Lito ay nagtatrabaho sa Laguna bilang isang construction worker. Nagpapadala ito palagi sa mga mag-iina niya. At ang kaibigan niyang si Fred, ang may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuan ng kanyang ina. Mabait itong si Fred at ang turing nito kay Lito at sa kambal ay parang isang tunay ng anak. Si Freddy ay namatayan ng anak at may asawa ito. Nasa ibang bansa nga lang iyon dahil inaasikaso ang kumpanya nila doon. Palaging nasa bahay nila Lito si Fred. Ang sabi niya ay kinakamusta palagi ang magkakapatid. Wala naman sigurong masama kung palaging nandito si Sir Freddy. Sir Freddy kasi ang tawag ni Lito sa kanya. Malaki rin ang utang na loob ni Lito sa kanya dahil si Freddy ang tumulong nang nasa ospital pa siya at nang magkasakit ang isang kambal na si Lito. May sakit ito sa puso, ngunit ang kambal naman na isa na si Lala ay wala naman itong karamdaman. Maagang nagising si Lito dahil unang araw niya sa trabaho. Magtatrabaho siya bilang isang janitor dahil walang tumatanggap na ibang kumpanya kay Lito. Dahil na rin ito sa kanyang sitwasyon. Grabe ang diskriminasyon ng mga tao dito sa Pilipinas. Ang kagaya ni Lito na walang isang kamay o yung mga may kapansanan ay hindi pantay ang itinatrato sa kanila. Hindi naman ginusto ng mga may ganitong sitwasyon kung ano ang kulang at nangyari sa kanila. Hindi naman nila ginusto na kutsain sila. Hindi rin nila kasalanan kung bakit ito ang kapalaran nila. Pero bakit ang sama ng trato sa kanila? Kagaya lang rin naman sila ng mga taong nangangarap at naghahanap buhay. Kahit may kulang sa kanila, ay nagsisikap silang makapagtrabaho at mangarap. Kahit na sa tingin nila ay imposible na nilang matatamasa ang kanilang buhay na pinapangarap. Pagkapasok pa lamang ni Lito sa trabaho, ay agad na nakatingin sa kanya ang mga tao. Ang iba ay hinuhusgahan na kaagad ang kanyang pagkatao. Ang iba naman ay pinagtatawanan ng kanyang sitwasyon. Ang iba naman ay naaawa sa kanya. At ang iba rin naman ay mga nakangiti. Dahil doon ay nabuhayan ng loob si Lito. Sa kabila ng mga taong mapanghusga, ay may mga mabubuti pa rin palang tao na proud at humahanga sa kanyang kakayahan, kahit na siya ay merong kapansanan. Si Lito ay janitor sa kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina. At pati na rin ang may-ari nito ay Sir Freddy. Ang kumpanya lamang ni Sir Freddy ang tumanggap sa kanya. Hindi man kagustuhan ng kanyang ina na maging janitor ang anak, ngunit wala naman itong magawa. Dahil janitor na lamang ang available roon. Gusto rin naman ito ni Lito at buong puso niyang tinanggap ang trabaho para makatulong sa kanyang mga magulang at para sa kanyang mga kapatid. Masayang naglilinis si Lito at panay ang kanta. Nang maya-maya ay makita niya ang kanyang ina na kasama ang mga katrabaho nito. Natigilan si Lito sa paglilinis at tinawag ang kanyang ina. Ngunit nagmamadali itong naglakad sa hindi malamang kadahilanan. Dahil doon ay napaisip si Lito. Nakita ba ako ni Mama o narinig? Hindi niya lang siguro ako napansin. Agad namang umiling si Lito roon dahil hindi naman siya babaliwalain ng kanyang ina. Mahal na mahal sila ng kanyang ina, kaya bakit gagawin sa kanya iyon? Nagpatuloy na lamang siya sa pagtatrabaho nang mapadaan muli ang kanyang ina kasama ang mga katrabaho nito.
Naglakad sila kung saan ay natapos ng linisin ito ni Lito. Sinadyang itapon ng katrabaho ng kanyang ina ang kape, kaya't madumi na ulit ang sahig. Dahil doon ay nagulat si Lito, pati na rin ang kanyang ina na hindi makatingin sa kanyang anak. Hindi pinansin ni Lito ang natapon na kape, at nakatingin lamang ito sa kanyang ina na iniiwasan ng pagtingin sa kanyang anak. Nagtaka si Lito kung bakit hindi man lamang niya sabihin sa kanyang katrabaho na anak siya nito, at bakit hindi man lamang naisip ng kanyang ina na pagsabihan ng kanyang katrabaho dahil kakatapos lang nilisin ng sahig, pero may itinapon na itong kape kaagad. Humingi ng pasensya yung babaeng sinadyang itapon ng kape. Saka ito tumawa. Tumalikod na silang lahat kasama ang ina ni Lito. Hindi pa sila nakakalayo, ay tinawag ni Lito ang kanyang ina. Tumigil sa paglalakad ang kanyang ina, kaya tumigil rin sa paglalakad ang mga katrabaho nito. Lumingon sila kay Lito at lumingon rin naman ang mga ito sa ina ni Lito. Nagtataka kung bakit siya tinawag na mama ng isang janitor. Tinanong ang kanyang ina kung anak ba niya si Lito. At ang sabi nito ay, "Hindi wala naman akong anak na janitor. At may kapansanan pa. Baka namamalikmata lamang siya at napagkamalan niya ako na ako ang kanyang ina." Natawa ang mga ito sa sinabi ng ina ni Lito. Samantalang si Lito naman ay nagulat at hindi maipinta ang muka. Nagtataka ito at nalulungkot. "Kinakahiya ba ako ni Mama?" Tanong niya sa kanyang isip. Bakit hindi niya ako pinakilala bilang kanyang anak? Bakit pati siya ay kinukutsa ako? Anak niya naman ako, hindi ba? Nawalan ng ganang magtrabaho si Lito dahil sa sinabi ng sarili niyang ina. Hindi niya inaasahan na sasabihin niyon ng kanyang ina na akala niya ay mahal na mahal sila. Nang makauwi na ang binata sa kanilang bahay, akala niya ay narito na ang kanyang ina. Nakita niya itong maagang lumabas sa opisina at akala niya ay umuwi na ng maaga sa kanilang bahay. Pero wala pa rin pala ito. Sabi niya sa kanyang isip ay baka may dinaanan lamang ito o pinuntahan. Gusto niyang tanungin ng kanyang ina kung bakit hindi siya pinakilalang anak sa mga katrabaho nito. Gustong maliwalagan ng binata kung bakit sinabi yon ng kanyang ina sa harapan ng ibang tao at bakit siya kinutya-kutya nito. Nakatambay si Lito sa labas ng kanilang bahay nang may isang pamilyar na itim na kotse ang tumigil sa harapan niya. Bumaba ang ina nito at sumunod naman si Sir Freddy. Nagtaka naman si Lito kung bakit magkasama ang dalawa. Mas naunang umalis ang kanyang ina sa kumpanya kaysa kay Sir Freddy. Mukhang nagulat naman doon ang kanyang ina nang tanungin ng binata na bakit sila magkasama. Hindi rin alam ni Lito kung bakit iyon ang lumabas sa kanyang bibig. "Nakita ko lang kasi ang mama mo dyan sa paradahan ng tricycle. Naghihintay ng ibang pasahero yung driver, kaya sinabay ko na lamang rito. Total, bisitahin ko naman kayo Nagtataka naman si Lito dahil halos araw-araw na nga ang pagpunta ni Sir Freddy roon at araw-araw silang binibisita. Ipinagsawalang bahala na lamang yun ng binata dahil kahit na may iba siyang naaamoy sa dalawa, ayaw na lamang talaga niyang bigyan ng ibang ibig sabihin dahil ina niya iyon at ang taong tumulong sa kanya ang pinag-iisipan niya ng masama. Parehong pagod ang mag-ina, kaya't hindi na sila nakapag-usap pa. Nagtagal nga si Lito sa kanyang trabaho bilang janitor. Sa ilang buwan niyang pagtatrabaho, ay mas pabigat ng pabigat ang kanyang pinagdaraanan dahil mas nagiging malala ang pangungutya ng mga katrabaho ng kanyang ina sa binata. Nakikita ito ng kanyang ina, ngunit wala naman itong ginagawa para patigilin ang mga ito. Sinabi rin ni Lito sa kanyang ina kung bakit ganon. Bakit wala siyang ginagawa para ipagtanggol ang binata? Ngunit pinagalitan lamang ito. Sa takot na mapagalitan muli, ay hindi na siya nagtanong pa. Ayaw niyang magalit sa kanya ang kanyang ina. May mga pagkakataon pa nga na sinasadya talaga nilang tapunan ng kape at magpakadulas ang isang katrabaho ng kanyang ina at papalabasin ng mga ito na hindi nagtatrabaho ng maayos si Lito. Imbes na si Lito ang kampihan, siya pa ang sinuspinde sa trabaho ng isang linggo. Nagtatrabaho naman siya ng maayos, pero bakit siya ang pinapagalitan? Ginagawa naman niya ang lahat pero bakit mali pa rin ang nakikita ng mga tao sa kanya? Porket ba may kapansanan ako? Porket ba may kulang sa akin? Porket ba ganito ang kondisyon ko? Hindi na importante ang nararamdaman ko? Pagmumukmok ni Lito sa kanyang sarili. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay wala man lamang ginawa ang kanyang ina. Napakasakit para sa kanya na kutsensya ng sarili niyang ina sa harapan pa ng ibang mga tao.
Ipinahiya dahil sa wala siyang isang braso. Ipinahiya at hindi tinuring bilang isang anak dahil ayaw niyang mapahiya sa mga katrabaho. Pinagtawanan ng sariling ina dahil sa kanyang kapansanan. Ito ang pinakamasakit sa lahat dahil ina niya mismo ang musga sa buong pagkatao niya. Matagal niya nang kinikimkim ito sa kanyang ina. Ang tagal niyang itinatago ito dahil ayaw niyang mapagalitan siya. Pero sobra na itong ginagawa sa kanya. Gusto lang naman ni Lito na magtrabaho at magkaroon ng kaunting pera. Pero bakit ang unfair ng trato sa kanya? Dahil ba sa kanyang kapansanan? Kasalanan na ba ngayon ang may kapansanan? Kasalanan ba na nawalan siya ng isang braso? Kasalanan ba niya kung bakit siya nadisgrasya? Kasalanan ba niya kung bakit siya ipinanganak sa mundong ito? At kasalanan ba niya kung bakit may mga taong walang pakialam sa nararamdaman niya? Kasalanan rin ba niya kung bakit siya naging anak ng kanyang ina? Hindi ko naman ho ginusto na maging ganito, ma. Tatanggapin ko po kapag ibang tao ang muski sa akin at pati na rin ang kumutya sa buong pagkatao ko. Pero ma, bakit ganun? Sa dinami-rami ng tao, bakit ikaw pa? Bakit sarili ko pang ina ang unang humuhusga sa akin? Bakit po? Hindi na napigilan pa ni Lito na sabihin ang kanyang nararamdaman. Narinig ito ng kanyang mga kapatid at galit ito sa kanilang ina. Hindi makatarungan ang ginawa ng kanilang ina kay Lito. Sa halip na yakapin at humingi ng tawad ang kanilang ina sa binata, ay umalis na lamang ito at sumakay ito sa puting kotse. Nagtaka ang magkakapatid roon. Kaninong kotse kaya yun? Tanong ni Lana. Nagkibit balikat na lamang si Lily at pati na rin itong si Lito dahil maski sila ay hindi nila alam ang isasagot sa tanong ng kanilang kapatid. Lumipas ang ilang linggo at nakabalik na muli sa trabaho si Lito. Pero akala niya ay magiging masaya na muli dahil nga nakabalik na siya. Pero ang masaklap pa roon, nakita niya ang kanyang ina habang kahalikan sa Sir Freddy sa banyo. Nasa malayong direksyon si Lito. Pero kitang-kita niya na ang kanyang ina at si Sir Freddy yon. Nakasara na ngayon ang pinto at hinintay ni Lito na bumukas iyon para masigurong ina nga niya iyon. Pero may bumubulong sa kanya na buksan iyon at tumambad nga sa kanya ang kababalaghan na ginagawa ng dalawa sa loob. Nakahubad ng pang-ibaba ang dalawa habang ito ay nagkahalikan. Nagulat ang dalawa sa nangyari at hindi alam kung ano ang gagawin. Dahil doon ay nagalit si Lito at pinagsusundok sa Sir Freddy. Kahit wala na siyang isang braso, ay nakaya niyang suntukin ng lalaki na akala niyang maganda ang hangarin sa kanilang magkakapatid. Iyon pala ay isang ahas ang kanilang tinatanggap sa kanilang pamamahay at ginagapang na ang kanilang ina. Dahil sa ingay na kanilang ginagawa, ay maraming empleyado ang nakiusisa at nagtanong-tanong kung ano ang nangyayari. At nang sasagot na si Lito, ay biglang sumabat ang kanyang ina. Hindi niya inaasahan na kaya siyang baliktarin ang kanyang sarili na. Pinaratangan lang naman si Lito na ginagaasa niya ang kanyang ina at si Freddy ay dumating at nasaksihan raw ang ginagawa nito. Kaya't pinagsusuntok na lamang ito ni Sir Freddy. Nagulat si Lito sa sinabi ng kanyang ina. Dahil doon ay nawalan ng trabaho si Lito at hindi na siya pinakulong pa dahil wala naman siyang kasalanan noon. Sinuntok lamang niya ang isang ahas. Dahil sa nangyari, ay biglang umuwi ang kanyang ama. Nagalit ito sa kanyang asawa dahil iniputan siya sa ulo ng hindi niya alam. Trinaydor pa siya ng kanyang kaibigan. Ang hiling ng ama ni Lito habang nasa Laguna siya ay si Freddy muna ang bahala sa mag-ina niya. Pero wala siyang sinabi na ahasin nito ang asawa niya. Dahil sa galit, ay kinasuhan ng ama ni Lito ang kaibigan at ang asawa at kinuha sila ng kanilang ama at dinala sa Laguna. Ngunit bago pa man sila makapunta ng Laguna, ay inatake na sa puso ang kanyang kapatid na si Lito. Hindi sapat ang perang naipon ng mag-ama, kaya't kinakailangan nila ng tulong ng asawa nito. Pero ang kondisyon ay uurong nila ang kaso. Makapangyarihan si Fred, kaya't lahat ay gagawin niya para hindi masira ang buong pagkatao niya. Lahat ay kaya niyang baliktarin. At isang abot lamang sa iyo ng pera, ay talaga namang tatahimik ka na. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Kapag mayaman ka ay lahat ay maaari mo nang magawa. Pumayag sila Lito alang-alang kay Lily. At pagkatapos niyon, ay tatahimik na ang mag-ama. Hindi na nila muling guguluhin pa ang dalawa at magpapakalayo na ang mga ito at pupunta na sa Laguna. Ngunit ang isang kagaya ni Lito ay hindi basta-basta magpapatalo.
Gusto niyang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanila. Ang pag-iwan sa kanila ng kanyang ina, ang pangungutya nito kay Lito, ang pagkakaroon ng kabit sa kaibigan ng kanyang ama, at ang pagpili kay Freddy kaysa sa kanilang pamilya. Hindi na muli pang tatahimik si Lito dahil hindi na siya natatakot sa pera ni Freddy. Oo nga at may kapansanan ito. Ngunit hindi naman naging dahilan ng kapansanan ng binata para maging duwag ito. Hindi papayag si Lito na basta-basta na lamang niyang hahayaan ng dalawa na mabuhay ng masaya habang sila ay naghihirap dahil sa sitwasyon na hindi naman sila ang gumawa. Nagsumikap si Lito. Tumira nga sila sa Laguna at halos lahat ng tao roon ay magaganda ang pakikitungo sa kanya at sa pamilya niya. Higit nga na mas masaya ang buhay niya sa Laguna kaysa dati nilang tirahan na puno ng mga taong mapangusga. Nag-aral muli si Lito sa tulong ng isang kaibigan at kanyang amo na si Juanito. Si Juanito ay nasa 35 years old na. Mayaman ito at napakabait. Si Juanito ang tumulong sa pamilya niya noong mga panahon na walang-wala sila. Nagsumikap si Lito para magantihan ng kabutihan si Juanito. Nakapagtapos na nga si Lito ng pag-aaral at naging isang manager ito sa isang restaurant na pagmamay-ari ni Juanito. Mabait sa pamilya niya ang pamilya ni Juanito. Naikwento rin kasi ni Lito ang nangyari sa kanila sa Cavite. At nang malaman niyon ng mga magulang ni Juanito, ay nagalit ito ng labis. At mas ikinagalit pa nila dahil kilala nila si Freddy na isang manggagamit at isang masamang tao. Malaki rin pala ang kasalanan ni Freddy sa pamilya ni Juanito. Si Freddy ang sumira ng buhay ng kapatid ni Juanito. Mahirap lamang doon si Juanito nang maghahasa ni Freddy ang kapatid ng binata. Wala silang sapat na pera para bigyan ng hustisya ang kanyang ate. Kaya't binayaran na lamang ni Freddy ang pamilya niya. Ngunit hindi ito pumayag sa gusto ni Freddy. At nang hindi pumayag ang mga ito, ay pinapatay ni Freddy ang dalaga at ipinabalita na nag-suicide ito. Sobrang sama ng Freddy na iyon. Kaya't nang magkaroon ng pagkakataon na makaganti muli sila Juanito kay Freddy, ay hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Lahat ng kapangyarihan na meron sila ngayon ay iipunin nila para pabagsakin si Freddy. Dahil sa galit ni Lito kay Freddy at sa kanyang ina, ay handa siyang tumulong sa pagpapabagsak sa mga ito. Maraming inosente ang nadamay dahil sa kasamaan niya. Kahit nagalit si Lito sa kanyang ina, ay nag-aalala pa rin ito sa maaaring mangyari sa kanyang nanay. May kaso na noon si Freddy sa panggagahasa. Hindi malabong gawin ulit iyon sa kanyang ina. Kahit kinukutya siya ng kanyang ina, ay nag-aalala pa rin ito. Kaya't nagsumikap talaga siya. Ang isang manager lang sa restaurant ay may sarili na ngayon na restaurant. Regalo ito nila Juanito sa pamilya niya. Nakita ng pamilya ni Juanito na desidido si Lito sa buhay. Sa pangarap niyang magkaroon ng sariling restaurant at ngayon ay hindi lang iisa ang kanyang business dahil nakapagpatayo na rin siya ng isa pang restaurant sa Cavite. Handa na si Lito na bumalik sa kung saan man siya kinukutya noon. Handa na siyang bumalik sa lugar na maraming mapangusga. Handa na siyang sumabak at harapin ang mga taong inaapak-apakan ng buong pagkatao niya. Handa na siyang ipakita sa mga ito na hindi na siya ang dating janitor na pwede nilang kutsain. Oo nga, at wala na siyang kaliwang braso. Pero ang mas dapat niyang hangaan sa kanyang sarili ay ang naging matapang siya sa kabila ng merong kulang sa kanya. Kasama niya si Juanito sa Cavite at ang kanyang ama at mga kapatid ay naiwan sa Laguna upang ipagpatuloy ang restaurant doon. Sinamahan ni Juanito si Lito para sa paghiganti. Ang paghiganti na hindi po pwedeng dumanak ang dugo. Ang pagiging successful ang igaganti niya sa mga taong umapak sa kanya. Umpisahan niya sa mga katrabaho ng kanyang ina. Sakto't opening ng kanyang restaurant at pumunta roon ang mga katrabaho na kumukutya sa kanya noon. Halos hindi na nga siya makilala dahil ilang taon na ang lumipas. Ngunit bawat parte ng pagmumukha ng mga ito ay tandang-tanda pa rin ni Lito. Sarap na sarap ang mga ito sa pagkain at halos araw-araw nga ay dito sila kumakain. Hanga rin si Lito sa mga ito dahil tumagal sila sa kumpanya ni Freddy. Kung siniswerte nga naman talaga dahil sa tagal na ng panahon ay nakalimutan na nga siya ng mga ito. Nakipagkaibigan ng mga ito kay Lito dahil nga sa taglay nitong kagwapuhan. Nagtaka rin ang binata kung bakit dati naman ay gwapo rin naman siya. Pero bakit siya kinukutya ng mga tao? Pero napagtanto niya na kapag may pera ka at mukhang mayaman,
ay maganda ang trato sa iyo ng mga tao. Nakatara nga pala tayo sa mundo kung saan ay maraming mga taong mapanghusga at mapangapi sa mga mahirap, lalo na kapag ikaw ay may kapansanan. Nalaman rin ni Lito na pabagsak na pala ang kumpanya dahil daw sa mga anomalyang nangyayari kay Freddy. At sa isa pang babae, sa isip-isip ni Lito, wala pa nga akong ginagawa pero malapit na agad siyang bumagsak. Tinanong niya si Juanito kung may alam siya sa pagkakabagsak ni Freddy. At wala rin daw itong kinalaman at napagtanto ng dalawang binata na hindi lang pala sila ang may galit kay Freddy. Sumasang-ayon talaga sa kanila ang tadhana dahil ang karma na rin talaga ang mismong lumalapit kay Freddy. Saka na tayo kumilos kapag malapit na siyang bumitaw sa tali. Makahulog ang sabi ni Juanito kay Lito. Sumang-ayon roon ang binata. Gusto nilang makita ang tuluyang pagbagsak ni Freddy. Isang araw, naikwento ng mga katrabaho ng kanyang ina sa kanya na ikinasal na daw ang kanyang ina kay Freddy. Pero nalaman rin nila na marami itong babae. Parang preso ang kanyang ina sa bahay ni Freddy at hindi ito pinapalabas hanggat wala siyang sinasabi. Dahil doon, ay mas lalong umusok ang ilong ni Lito. Hindi niya muna ito sinabi sa kanyang ama. Maging sa kanyang kambal na kapatid, ay hindi niya rin sinabi dahil baka lumuwas ang mga ito sa Cavite at magulo ang kanilang pinaplano. Kumalma ka muna, Lito. Hindi dapat tayo magpadalos-dalos sa mga desisyon na gagawin natin. Sambit ni Juanito habang pinapakalma ang binata. Napakalma naman niya si Lito at ilang beses na pinag-isipan ang bagay na gagawin niya para hindi siya magsisisauli. Hinayaan muna ni Lito at pinalampas ang panahon. Nag-focus siya sa kanyang negosyo at unti-unti naman itong lumalago at mas nakikilala dahil sa masarap nilang pagkain dito. Mas naging mayaman na talaga si Lito at hindi malilimutan ng binata kung sino ang taong tumulong sa kanila nang walang-wala sila. Kahit ganito na ang kanyang buhay, kahit may kulang man sa kanya at kahit wala man siyang isang braso, ay hindi naging hadlang iyon para hindi siya mangarap. Wala naman masama kung mangarap ka. Ang masama, yung wala kang pangarap sa buhay. Ang masama yung wala kang ginagawa para umunlad ang buhay mo. At ang masama ay yung naghihintay ka lamang ng grasya kahit wala kang ginagawa. Hindi mo kailangang maging tamad kung may pangarap ka. Isang araw, ay hindi niya inaasahan na makita ang kanyang ina. Pumunta ito sa restaurant niya kasama ang mga katrabaho nito. Hindi na nagulat pa ang kanyang ina dahil matagal nang alam ng kanyang ina na maganda na ang buhay ng kanyang anak na si Lito. Ngunit nahihiya lamang itong lumapit sa kanya. Sa lumipas na mga taon, maraming narealize ang kanyang ina. Marami siyang pinagsisihan dahil sumama siya kay Freddy at iniwan niya ang kanyang pamilya. Sumama siya sa may pera at hindi siya nakontento. Nagsisisi siya dahil kung sino pa ang inaasahan ni Lito ay siya pa ang unang kukutsa rito. Nahihiya siya sa kanyang anak dahil malaki ang kasalanan niya kay Lito. Gusto man niyang humingi ng tawad ay pinanghihinaan na kaagad siya ng loob. Ayaw niya munang humarap kay Lito dahil baka hindi siya pansinin ng kanyang anak. Pero meron siyang mas hindi inaasahan dahil tinawag siyang anak ng kanyang ina sa harapan ng mga katrabaho nito. Laking gulat ng mga ito dahil wala naman itong nakakwento sa kanila na may anak ito. Dahil noong una pa lamang ay hindi alam ng mga ito na may asawa at anak siya. Doon pa man ay kinakayanan niya ang kanyang anak dahil siguro sa walang pera ang kanyang asawa at may kapansanan ng kanyang panganay na anak na si Lito. Humingi ng tawad sa kanya ang kanyang ina. Lumuhod pa ito kay Lito, dahilan para makiusisa ang lahat ng customer sa kanya. Itinigil ng mga ito ang kanilang pagkain at pinanood ang mag-ina. Agad namang itinayo ng binata ang kanyang ina at inharap ito. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan mo sa akin, ayaw kong nakikita kang nakaluhod. Sambit ni Lito sa kanyang ina, dahilan para lumabas ang mga luha sa mga mata nito. Kahit kutsain niyo pa ako ng paulit-ulit, hindi ko kayo kayang saktan. Anak, nagsisisi na ako. Marami akong pinagsisisihan. Hindi man lamang kita na ipagmalaki sa mga katrabaho ko. Nang noon ay janitor ka pa lamang. Ngayon ay isa ka ng mayaman at may-ari na ng sikat na restaurant sa Laguna. Ang dami kong pagkukulang sa inyo. Pati na rin sa iyo, anak. Humingi ako ng tawad sa iyo, anak. Hindi kita pinipilit na patawarin mo ako. Pero gusto kong malaman mo na proud ako sa iyo. Hinawakan siya ng kanyang ina sa pisngi. Dahilan para mapaluha si Lito. Mahal na mahal niya ang kanyang ina.
Kaya't ayaw niya itong mangitang nahihirapan. Kahit gaano pa kasama noon sa kanya ang kanyang ina, ay papatawarin niya pa rin ito kahit hindi ito humingi ng tawad. Nagulat ang kanyang ina nang yakapin siya ng binata. Hindi inaasahan, napapatawarin siya kaagad. Nagsipag-iyakan ang mga taong naroon. Maging ang mga katrabaho nito ay umiyak na rin. Naikwento lahat ng kanyang ina ang malupit na ginagawa sa kanya ni Freddy. Nagpakasal pala ito sa lalaki dahil sa pera lamang at nabulag ito sa mga pangako. Ngayon ay nakita na niya ang totoong kulay ni Freddy. Napagtanto niya na hindi mo kinakailangan ng malaking pera para isantabi ang iyong pamilya. Napagtanto rin niya na mas importante ang pamilya kasi sa ibang bagay. At lalong-lalo na, kaysa sa Freddy na walang ibang ginawa kung hindi ang saktan siya. Nabulag lamang siya. Kung kaya't pati ang kanyang anak ay kinutya niya, hindi niya sinasadya na magtawanan ng kapansanan ng binata. Nagawa lang naman niya iyon dahil duwag siya ng mga panahon na iyon. Bulag siya sa salamin. Ngayon ay narito siya sa harapan ng kanyang anak at isang hingi lamang niya ng tawad ay pinatawad na kagad siya. Ipinalita ni Lito ang nangyari sa kanyang mga kapatid at pati na rin sa kanyang ama. Ganon rin sa mga pamilya ni Juanito. Umuwi ang kanyang ama at ang kapal sa Laguna para makasamang muli ang ina nito. Masaya sila at namuhay ng masaya. Ngunit ang paghihiganti ay hindi makakalimutan ni Lito. Kahit nakuha na nila ang kanyang ina sa kamay ni Fred, ay hindi nito makakalimutan ng lahat ng kasalanan ng lalaki sa pamilya niya at pati na rin sa pamilya ni Juanito. Ang katulad ni Fred ay hindi dapat nakakalaya dahil marami pa siyang mabibiktima ng mga kababaihan. Ang mga katulad niya ay isang salot sa lipunan. Nakadaragdag lamang ng problema ang isang tulad niya. Kailangan ng mabigyan ng hustisya ang lahat ng babaeng naghahasa niya. Lalong-lalo na ang pagpatay sa kapatid ni Juanito. Gusto nilang makalaya sa bangungot na binigay ni Freddy. Nakaalis lang ang ina ni Lito sa bahay ni Freddy. Noong araw rin na humingi siya ng tawad sa anak. Hindi na pinayagan ng binata na umuwi pa ito kay Freddy dahil baka ito ay mapahamak lamang. Humingi rin ng tawad ang mga katrabaho nito kay Lito dahil sa pangungutya ng mga ito noong siya ay isang janitor pa lamang. Labis ang kanilang kahiyan nang malaman nila na si Lito pala yung janitor na pinapahirapan nila sa kumpanya. Si Lito ay isang mabait na tao, kaya't pinatawad niya ang mga ito. Yun naman ang mahalaga. Nakagawa man ng kasalanan sa iyo ang isang tao, darating ang araw na pagsisisihan rin nila iyon at hihingi ng tawad sa taong nagawa nila ng kasalanan. Hindi pa naman huli ang lahat para humingi ng tawad at pagsisisihan ng lahat. Hindi pa naman huli ang lahat para magpatawad. Ang nangyari naman kay Fred ay nakulong ito at tuluyan nang bumagsak ang kumpanya. Lahat ng taong naperwisyo niya ay nagsilabasan na. Si Lito ang naging daan para magkaroon ng boses ang mga taong naperwisyo ni Freddy. Nawalan sila ng boses dahil sa pera, pero nang dahil kay Lito, ay naging matapang silang lahat. Matagal na rin silang tumatahimik, kaya't laking pasasalamat nila kay Lito. At nang dahil din doon, ay marami ang humanga sa tapang ni Lito, nang ang isang katulad niyang may kapansanan ay hindi basta-basta susuko sa laban. Hindi ito pinanghinaan ng loob, kahit pa mismong ina niya ang kumutya sa kanya noon. Hindi siya napanghinaan ng loob, kahit nakaliwat kanan ang humusga sa kanya. Nabigyan na rin ng hustisya ang kapatid ni Juanito, at taus-puso itong nagpasalamat kay Lito. Ganoon din ang ginawa ng binata kay Juanito, dahil kung hindi dahil sa kanya at sa pamilya nito, ay wala siya ngayon sa kinakatayuan niya. Darating mo ang lahat ng kinakatayuan mo dahil sa iyo mismo. Sobrang porsigido mo sa buhay, at napakatalino mo pa. Masipag ka at matyaga. Matiisin ka. Kaya humahanga kami sa iyo, Lito. Hindi hadlang ang kapansanan para sa taong may pangarap sa buhay. Sambit ni Juanito sa kanyang kaibigan. Masaya si Lito dahil doon. Masaya siya sa sarili niya dahil marami siyang natulungan at napasaya. Sobra siyang nagpapasalamat sa poong may kapal. Dahil sa kanya siya unang humingi ng tulong. Nang dahil sa kanya, naging maganda ang buhay niya. Ginawa lamang niyang kasangkapan si Juanito at pati na rin ang pamilya nito para mapadpad si Lito sa kung saan man siya ngayon naroon. Nagpakasal muli ang mga magulang nila. Kahit mapait man ang nangyari sa kanila noon, kinakailangan na nila ng panibagong paspas para mas tumibay pa ang pagsasamahan ng mag-asawa. Nagkaroon rin ng iba't ibang branch ang restaurant ni Lito at siya ang naging pangatlo sa pinakamayaman sa Laguna. Kilala na rin sa buong Laguna si Lito dahil sa taglay nitong katapangan. Alam na rin ng mga taga-Laguna
ang patungkol sa pagiging isang janitor niya. Kaya't mas naantig ang puso ng mga tao at ginawa nilang inspirasyon si Lito na mangarap lamang ng mangarap dahil libre lang naman iyon. Sinabi ni Lito na, wala akong isang braso, pero anong silbi ng natitira kong braso at pati na rin ang aking kamay kung hindi ko gagamitin iyon? Hindi ako pinanganak para maging isang talunan at para maging isang katatawanan. Pinanganak ako sa mundong ito para baguhin ang buhay na meron kami noon. Itinatak niya iyon sa isipan ng kanyang kapatid na kambal. Si Lito nga pala ay may nakilalang babae. Hindi ito nasilaw lamang sa pera ng binata, ngunit totoo niyang iniibig ang binata. Nagsama sila ng matagal ni Cindy, at ito ang naging katuwang ni Lito sa lahat ng bagay. Cindy ang unang minahal at huling mamahalin ni Lito, habang siya ay nabubuhay sa mundo. Kamatayan na lamang ang magpapahiwalay sa kanila. Nagkaroon sila ng 3 anak, namuhay ng masagana. Naging masaya at pinaramdam nila sa kanilang mga anak na mahal sila nito. Itinuro rin nila sa kanilang anak na masama ang mangutya ng tao, lalo na't sa mga taong nasa mababang kalagayan. Ipinakita rin ni Lito sa buong lalawigan ng Laguna ang totoong hamon ng buhay. Dati siya ay isang hamak na janitor lamang. Marami ang naantig at mas ginanahan pa sa buhay. Ang mga katulad niyang may kapansanan ay mas naging malakas ang loob para magpatuloy sa buhay. At kahit may kulang sa kanila, ay wag na wag itong hahayaan na tuluyan ng mawala ang mga pangarap nila sa buhay. Inamin ni Lito na minsan na rin siyang muntikang sumubok, pero mas nangibabaw ang kanyang inaasam na pangarap at inaasam na kapayapaan sa buhay nila. At isa pang payo ni Lito na hindi ko kailangang ibaon sa libot ang lahat nang hindi ka pa nagpapatawad, dahil unti-unti itong lulutang at masisira nito ang binuo mong buhay sa kasalukuyan. Matuto ka rin na magpatawad sa mga taong deserve naman ng pagpapatawad mo. Kailangan mo lamang ng malawak na pangunawa, malawak na pag-iisip, bago tuluyang ibigay ang kapatawaran na hinihiling ng mga taong nagkasala sa iyo. At para sa mga taong hindi binabago ang kanilang mindset sa mga may kapansanan, kailangan na nilang magbago. Kailangan na nilang isipin na wag kang mangungutya ng tao, may kapansanan man ito o wala. Wala kang karapatang kutsain ng ibang taong may kakulangan sa kanilang katawan, dahil ang pangutya ay bumabaon sa utak ng tao araw-araw at tatanungin ng kanilang mga sarili kung bakit sila napunta sa sitwasyon na ito. Hindi rin naman nila ito gusto, kaya bago ka magsalita laban sa kanila, ay isipin mo munang mabuti kung ano ang magiging epekto nito sa ibang tao. Piliin natin ang magpatawad, maging mabuti at maging kalmado lamang sa lahat ng sitwasyon.